Hi, are you taken? Nagpalingalinga si Danny sa paligid dahil baka namamali lang siya ng dinig. At hindi talaga siyang kausap nito. Iniwan kasi siya ni Pearl at nagpunta ng banyo. Kaya't nilapitan siya ng isang lalaking hindi naman kagwapuhan. Ngunit may dating ng konti. I'm talking to you, miss. Nakangiting sabi pa nito. Ha? Me? No. I mean, yes. Nauutal na sagot niya dahil hindi naman niya akalain na may mag-aaksayan ng panahon na kausapin siya sa dami ng nagseseksihang mga babae rito sa club na pinuntahan nila ng kaibigan. Ano ba talaga? Kunot noong tanong nito. May boyfriend ako, giit ni Danny. Okay, thank you. Ani ng isang lalaking lumapit sa kanya na tumalikod na rin kagad. Sino yun? Nagtatakang tanong ni Pearl nang halos maabutan niya ang pag-alis ng lalaki. Nagtatanong kung taken na ba raw ako. O tapos anong sagot mo? Syempre oo. Alam mo naman na matagal nang taken ng puso ko ni Philip. Ay sus! Pastilan! Paano ka magkakaroon ng boyfriend yan kung palagi mo nalambok ang bibigang rakista mong idol? Tatanda ka niyang dalaga. Litanya niya. Pero walang pakialam si Danny. Masaya na siya kahit one-sided love lang. Tutal naman palagi namang nag-I love you si Philip sa kanyang mga fans. Pwede, para na rin tong nag-I love you to sa kanya. Alam mo, kung darating man, di darating. Hindi pinipilit ang pag-ibig. Siyo nga, yung tita ko ganyan din ang mindset kahit ayaw mag-asawa. Ayun, umabot na ng senior bago nagpakasal. Ang malala, 10 years pang tanda ng pinakasalan. Nakakaloka. Paano sila magbebembangan kung parehas na silang may arthritis? Litanya ni Pearl na ikinatawa ko. Ano ka ba, Pearl? 26 pa lang ako. Saka hindi ko naman ma-imagine ang sarili kong mag-asawa at mag-anak. Wala pang akong sariling bahay eh. Hindi pa ako stable sa buhay. Ang hirap kayang magkapamilya. Di naman mabubuhay ang mga anak mo sa pagmamahal lang. At isa pa, may pangarap pa akong gustong tuparin para sa sarili ko. Paliwanag ni Danny na ikinahaba ng nguso ng kaibigan. Sus, kunwari ka lang eh. Paano kung si Philip? Yes, I do. Aray! Bakit naman ang babatok? Angil ni Danny nang batukan siya ni Pearl. Kung gusto mong tuparin ang pangarap mo, itigil mo na yung pagkadelulo mo kay Philip, girl. Kahit 1% malabo ka magustuhan ng isang sikat na idol. Madami kayang babaeng nakapaligid doon at marami ring katulad mo na gagawin ng lahat para mapansin lang. Mas masakit naman yung mga sinabi mo kaysa sa batok mo kanina. Tumungga sa baso si Danny at inubos ang laman nitong alak. Sinasabi ko lang ang totoo. Sino ka ba? Sino ka nga ba para mapansin niya? Sige nga, masasaktan ka lang. Oo na, alam ko. Ano bang magagawa ko? Siya lang ang laman ng puso't isip ko. Malibang magmahal ng taong hindi ka kayang mahalin. Nangingilid ang luhang tanong ni Danny. Siguro, epekto na rin to ng ininom nilang beer. Walang masamang sa pagmamahal. Pero dapat wag kang syunga. Masakit magsyung-syungaan, boy. Paliwanag ni Pearl sa kaibigan na since elementary pa lamang ay kasakasama na niya. At kaya niya ito dinala sa club para makipag-socialize naman sa ibang tao. Uwi na tayo. Kailangan ko mag-beauty rest. Concert ni Philip sa linggo. Aya ni Danny sabay tayo. Napailing na lamang si Pearl na tumayo rin at sumunod sa kaibigan na gumegewang sa paglalakad. Nagpahatid sila sa taxi. Pagka-uwi ni Danny, agad niyang sinalampak ang sarili sa malambot na kama. Tumingala siya sa kisame kung nasaan ang malaking portrait ni Philip na gawa sa puzzle na halos 1 taon niyang binuo ang bawat piraso. Hi mahal, alam mo, sinermo na naman ako ni Pearl. Ang sabi niya, wala naman daw masama sa pagmamahal. Kaya lang kung walang kapalit at nagiging syunga na daw ako, masakit daw yun. Totoo ba? Totoo ba na masakit magmahal ng taong hindi ka rin mahal? Kasi hindi ako naniniwala. Alam kong kahit hindi mo alam ang pangalan naming lahat na nagmamahal sa'yo, alam kong mahal mo rin kami. Kahit yun lang, masaya at kontento na ako. Nakangiting usal niya hanggang sa tuluyan na rin siyang makatulog. Kinabukasan, pagbangon niya ay napatingin siya sa ibabaw ng kanyang cabinet at nakita niyang nabasag na ang isa sa mga stolen shots na picture ni Philip na pinakaiingat-ingatan niya.
Dahil iyon ang unang beses na nakita niya ito ng personal sa isang concert nito. Kaagad siyang lumabas at hinanap ang kanyang kapatid. Mary Ann! Sino nakabasag ng picture frame sa kwarto ko? Pumasok ka ba sa kwarto ko? Kunot ang noon na tanong ni Danny sa kapatid niyang 6 years old. Hindi po ako, ate. Si Tantan. Turo nito sa stepbrother niyang 4 na taon pa lamang. Di ba sabi ko wag mong bubuksan ng kwarto ko para hindi makapasok si Tantan? Singhal ni Danny sa kapatid. Ano bang ikinagagalit mo? Dahil sa picture lang nagkakaganyan ka? Ani ng kanyang stepmother na kararating lang. Tita, para sa'yo picture frame lang yan. Pero para sa akin kayamanan ko yan. Paano kung hindi lang yun ang nasira niya? May ibabalik mo ba yung mga gamit na matagal kong inipon para mapasakin lang? Danny, wala ka talagang respeto sa tita mo. Gusto mo bang itapong ko lahat yung mga basura sa kwarto mo? Hindi makapaniwalang napatingin siya sa kanyang ama. Yung basurang sinasabi mo pa, yan yung nag-save sa akin na mawala si mama. Tapos gusto mong respetuhin ko yung babaeng sumira sa ating pamilya? Lumayas ka sa bahay na to kung hindi mo kayang respetuhin ng tita mo. Ani ng kanyang ama pagkatapos siyang sampalin. Napabuntong hininga ang kanyang stepmother bago to sumunod sa kanyang ama na tumalikod din sa kanya. Kahit masakit para sa kanya, pinili niyang umalis na lamang sa kanila. Wala siyang dinala kung hindi ang mga damit niya at ang 2 malaking box ng koleksyon niya na maingat pa niyang tinanggal sa kisame, kaya't inabot pa siya ng maghapon sa pag-iimpake. Gabi na nang dumating si Pearl kasama ang boyfriend nito na tumulong sa kanyang maghakot ng gamit. Ate, huwag ka nang umalis! Pigil ni Mary Ann sa kanya. Anak rin to ng kanyang tita sa kanyang ama ngunit naging malapit na rin silang dalawa. Magkikita ulit tayo kapag okay na ako Magpapakabait ka, okay? Nangingilid ang luhang paalam niya rito. At pagkatapos, niyakap niya ito bago siya sumakay sa kotse. Pasensya ka na. Ito lang nahanap kong matutuluyan mo. Gipit na kasi sa oras. Ani Pearl habang nakatunghay silang dalawa sa may kalumaang bahay na nirentahan ni Danny ng 1 taon. Okay na to. Pilit ang ngiti sa kanyang labi. Kahit papano makakahinga na siya ng maluwag dahil hindi na niya kailangan pang tiisin ang kagaspangan ng ugali ng kanyang stepmother. Huwag ka mag-alala. Napalinis na to sa caretaker. Ani ni Pearl. Tumango siya at nagpatulong na rin kay Eddie na boyfriend ni Pearl para ipasok ang kanyang mga gamit. May kalumaan ngang bahay. Medyo bakbak na rin ang mga pintura sa pader at maraming antik na gamit. Wala naman siguro naglalakad na putulang paa rito at nakarehas Ani Danny habang iniikot ang paningin sa loob ng bahay na may 2 kwarto at malawak na sala. Hindi ko sure. Kamot ulong sabi ni Pearl. Eddie, pwede bang dito na muna tayo magpalipas ng gabi para masamahan natin si Danny? No problem, sagot nito. Kumain muna sila't nagkwentuhan bago natulog. Kinabukasan, nagpaalam na si Pearl at ang boyfriend nito. Nga pala, yung resume mo at portfolio ng mga designs, binigay ko na kay Tita Marian. Yung kumare ni Mama na maraming hawak na artista. Malay mo makahanap tayo ng client. Thank you, Pearl Ang laki ng naitulong mo sa akin. Ani Danny sabay hawak sa kamay nito. Ano ka ba? Para naman tayong hindi mag-BFF. Saka I believe magiging sikat ka na stylist balang araw. Ang gaganda kaya ng mga designs mo, pang world class. Uy naman sa world class. Nagtawanan silang 2 magkaibigan. Nang sumapit ang araw ng concert ng kanyang pinakamamahal na idolo, ay panibagong yugto na rin ang kanyang buhay. Unti-unti pa lamang siyang nakakabangon dahil naubos ang kanyang ipon sa pagbabayad sa bahay, pambili ng kagamitan, at materyales para sa pagdidisenyo ng mga kasuotan. Yun ang talent na namanan niya sa kanyang ina. Dahil isa rin tong magaling na clothes designer. At ang mama niya ang nagturo sa kanya kung papaanong magtahin ng mga damit. Puno ng pagmamahal sa puso na nakikinig ng kanta si Danny habang umaawit si Philip sa itaas ng entablado. Mahal ko, alam mo, masaya ako ngayon. Mahirap kasing mag-isa na lang ako Pero puno ako ng pag-asa na kakayanin kong lahat. Diba kinaya mo rin noong nag-uumpisa ka pa lang na walang-wala ka? Gagawin ko rin to para sa sarili ko. Para kay Mama
at para sa mga taong naniniwala sa akin. Lalaban din ako para sa pangarap ko. Katulad ng hindi mo pagsuko. Bulong ng isip ni Danny habang nakatingala sa lalaking nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Nagising sa pagdidaydreaming si Danny nang yumuko si Felipe at tapunan siya nito ng tingin. Oh my God! Oh! Felipe, I love you! Sigaw niya at nagtatalon sa tuwa na parang nanalo sa scatter. Ngumiti pa to sa kanya kaya't napahawak na siya sa kanyang dibdib sa sobrang kilig niya. Halos maihampas na nga nito ang hawak na light stick sa katabi. Kahit mag-isa lang siya na pumunta sa concert, feeling niya marami na siyang kilala dahil lahat naman ng katabi niya nakikipagnitian sa kanya. Iisa lang sila ng idolo ngunit para silang pamilya na nagpoprotekta sa taong naging inspirasyon nilang lahat na fans. Hanggang matapos ang concert, hindi mabura ang ngiti sa kanyang labi. Sayang lang at hindi niya ito nakuhanan ng video kanina. Papauwi na siya at naghihintay na lamang siya ng masasakyan na bus, pauwi sa bahay na nirerentahan niya. Tumigil ang mga sasakyan dahil sa pag-red ng stoplight na tatawirin niya patungong bus station. At napatingin siya sa itim na van na huminto din sa tapat niya. Bumukas ang bintana at may magandang babaeng sumilip at nagtapon ng balat ng candy. Ngunit kinabig-batok siya ng katabi nitong lalaki na naka-hoodie jacket at parang binuhusan siya ng malamig na tubig nang makilalang lalaking humalik sa magandang babae na kasama nito. Hoy! Asawa ko yan! Napalingon ang dalawa sa malakas na sigaw niya, kaya't nagkatinginan sila ni Felipe at seryoso ang mukha nitong napatingin sa kanya. Ngumisi naman ang babae at pinindot nito ang buton kaya't unti-unting nagsarang bintana ng itim na van at umandar na itong paalis. Felipe! Malakas na tawag ni Danny. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya at sobrang sakit din na makita niya itong nakikipaghalikan sa ibang babae. Kung may hawak na phone ng fan mo, tapos ka na. Sermon ng manager ni Felipe pagdating nila sa kondo. Nakilala nila ito dahil may suot itong headband na may mukha niya at may bitbit pa itong light stick. Huwag mo na siyang pagalitan, ako ang may kasalanan. Sorry na, Idam. Nakangusong pakiusap ni Candy sa manager nito. Katatapos lang natin dun sa isang issue, gagawa ka na naman ng panibagong problema? Hindi nagpipigil na sermon nito. Hindi na mauulit. Seryosong sagot pagkatapos ay nag-walk out na. Naiiling na umalis na lang si Adam. Babe, wag mo nilang pansinin si Adam. Saka isang fan lang naman yun eh, hindi siya kawalan sa'yo. Candice, you better go home too. I'm tired. Ani Felipe na ikinabuntong hininga ni Candice. Kanina lang ay nasa mood to tapos ngayon, ayaw na naman siyang kausapin. Alam niyang hindi niya ito mapipilit kaya't minabuti na lang niyang umalis na rin. Kinuha ni Felipe ang brown niyang teddy bear at niyakap. I love you! I love you! I love you, Felipe! Paulit-ulit na kanta ng teddy bear kapag napipindot niya ang heart nito. Halos tuwing events at concert, palagi siyang nakakatanggap nito. At iisang fan lang ang palaging nagbibigay nito sa kanya. Minsan, mensahe para sa kanyang tunog ng teddy bear. At palagi niya ito pinakikinggan kapag napapagod na siya sa kanyang buhay. Ngunit kanina wala siyang natanggap na regalo. Siguro hindi dumating ang fans niyang palaging nagbibigay nito sa kanya. Girl! May balita ako sa'yo! Excited na sabi ni Pearl sa kanya nang dumating ito kinagabihan. Itinigil niya ang pagtatahi sa gamit niyang lumang makinilya at hinarap ang kaibigan. Ano ba yun? Kinakabahan naman ako sa'yo. May kliyenteng nakakita sa portfolio mo at pinapapunta ka sa kondo ng artista bukas! Anito, sabay tili. Ano? Ibig sabihin, tanggap na ako? Oo! Naghawak sila ng kamay at sabay na nagtatalon. Ito ang unang beses na makakapagtrabaho siya sa mga artista. Kaya't gagawin niyang lahat ng makakaya niya at pag-aaralan niyang mabuti kung anong bagay sa kanyang kliyente. Kinabukasan ay maagang nagising si Danny. Nagbihis siya ng casual na attire dahil ngayon ang araw na pupuntahan niya ang kanyang kliyente. Ang sabi ni Pearl ay may a-attendan daw itong awards night next week, kaya't kailangan niyang gumawa ng suit. Naglagay siya ng manipis na makeup at pagkatapos ay sumakay na siya ng taxi papunta sa kondo ng artista na magiging kliyente niya upang makausap ang manager nito.
Magkahalong kaba ang kanyang nararamdaman dahil hindi niya alam kung sinong nag-hire sa kanya. Kaya mo to, Danny! Pag-cheer niya sa sarili bago pindutin ang doorbell ng condo unit. Nakatatlong pindot pa siya bago ito unti-unting bumukas. At nang bumukas to, nagulat siya sa kanyang nakita. Mula sa pandesal nito sa tiyan, pataas ay napako ang kanyang paningin hanggang sa makarating ang kanyang mata sa labi, ilong, at mata nito. Yes, what can I do for you? Napalunok si Danny at parang nakalimutan niya ang kanyang dila. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung sisigaw ba siya o kung magtatatalon o kung dadambahin ng yakap ang lalaking matagal ng laman ng kanyang puso. At ang lalaking sumugat nito noong nakaraan lamang. Miss, okay ka lang? Bumukas ng malaki ang pinto at dumungaw pa ang isa pang lalaki. Ikaw yung bagong stylist, hindi ba? Bumaling si Danny sa lalaki at tumango. Opo. Nanginginig ang binti niya. Come in. Nakangiting sabi nito. Parang bigat na bigat siyang ihakbang ang kanyang mga paa. Mabuti na lamang at tumalikod na ito kaya't nakuha na niyang huminga. Sit down. Ani ng kanyang manager. Hindi niya akalain na ang magiging kliyente niya pala ay si Philip. Kaya't gano'n na lamang ang kanyang naging reaksyon. I'm Adam, Philip's manager. Siya pala ang tinutukoy ko. Do you know him? Tanong niya. Not really. Pagtanggi ni Danny dahil baka kapag nagkamali siya ng sasabihin, ay hindi mapunta sa kanyang trabaho. Mabuti lang din at may kadiliman sa iskinita noong nakita niya ito dahil baka nakilala pa siya nito. Oh, really? So hindi ka pamilyar sa mga songs niya? Hindi naman ho sa ganon. Nakikita ko na rin siya sa TV eh. Hindi ko lang po expected na siya ang magiging client ko. Sagot ni Danny. She's just playing safe. Okay, that's good to hear. Isa kasi sa rules hindi ka pwedeng ma-inlove sa client mo. I'm expecting na magiging professional ka sa trabaho mo. At ikaw ang personal stylist ni Philip. Wala naman kaming ibang expectations. Gusto ko lang na pag-aralan mo ang gusto niyang style. I've seen all your designs. At sinend ko agad to kay Philip. Nagustuhan niya yung every detail yet simple design ng mga creations mo. Well, kailangan ko munang umalis. Maiwan muna kita rito para masukatan mo na rin siya nung susuotin niya sa awards night. Paalam ni Adam. Sige po, salamat. Ani Danny pagkatapos ay pinuntahan nito si Philip sa kanyang kwarto bago muling kumaway sa kanya at umalis. Maya-maya pa'y lumabas si Philip sa kwarto at nagtungo sa sala kung nasaan ang bago niyang stylist. Hi, are you single? Ha? Hindi. I'm taken. Good, mabuti kung ganon. Mahal mo naman siguro ang boyfriend mo, hindi ba? Actually, hindi ko siya boyfriend. Asawa ko siya. Nakangiting sabi ni Danny. Kinikilig kasi siya kapag sinasabi niyang asawa niya ito. Lalo na ngayon na abot kamay na niya ito. Pero teka. Napaisip si Danny sa kanyang sinabi. Shit. Baka akalaan nga nito na may asawa na siya in real life. Bulalas ng isip ni Danny. Mukhang in love ka nga sa asawa mo ah. Iba yung ngiti mo eh. By the way, kaya ako na itanong dahil ilan na ring stylist ko ang nagkagusto sa akin. Kaya tinatanggal ko sila. I want us to be both professional with our work so that hindi tayo magkakaroon ng problema. Am I clear, Miss Danny Gonzalez? Of course, Mr. Philip. Nakangiting sagot ni Danny. Medyo nasaktan siya ng very light. Ayaw niya munang isipin na number 1 fan siya nito. Gusto niyang pagbutihin ang kanyang trabaho nang sa ganun, makabangon na siya at mapatunayan niya sa kanyang ama na kaya niyang tuparin ang kanyang pangarap ng mag-isa. Kinuha niyang medida at sinimulan ng sukatan si Philip. Tumayo ito sa kanyang harapan at nagulat siya nang maghubad pa to ng jacket, kaya't fitted black sando na lamang ang suot nito. Ilang beses nang napalunok si Danny at kinokontrol ang sarili dahil baka imbis na sukatan ay tuluyan niya itong mayakap. Nanginginig ka? May sakit ka ba? Parang napapasong umatras si Danny nang dampian nito ang kanyang noo gamit ang likod ng palad ni Philip. Akala siguro nito nilalagnat siya. Sino ba namang kasing hindi manginginig Gahibla na lamang ang layo ni Danny sa balat ng lalaking ilang taon na niyang kinababaliwan. Wala akong sakit. Kinakabahan lang ako. Or na-overwhelm siguro ako.
First time ko kasi magkaroon ng sikat na artistang client. You mean naninibago ka pa? Or hindi pa palagay ang loob mo sa akin kaya ka nanginginig? Ha? Siguro. Kamot-ulong sabi ni Danny. Okay, para maging palagay ang loob mo sa akin, sabay na tayong mag-lunch at dinner. Marami pa akong i-discuss sa'yo at baka gabihin si Adam kaya't dito ka na muna. Siguro naman, bukas hindi ka na maiilang sa akin. Okay. Mabilis na sagot ni Danny para hindi na humaba pang usapan. At baka pagdudahan pa siya nito. Muling sinukat ni Danny ang haba ng kanyang braso mula sa balikat hanggang wrist at kinuha ang lapis sa tenga nito bago isulat sa papel. Pagkatapos ay sa bandang dibdib naman nito. Hindi maiwasang mapatingin siya sa mukha nito dahil pakiramdam niya nakatingin din to sa kanya. Pero mabilis niyang iniiwas ang kanyang mga mata dahil baka mahalata siya nito. Yung pants naman, sir? Ni Danny. Okay, sagot ni Philip. Iniyakap niyang minida sa bewang nito. Diyos ko, dito na ako matetegi. Halos ilang minuto nang hindi maayos ang paghinga ko. At yung puso ko kanina pang gustong lumabas sa ribcage ko. Bulela sa isip ni Danny. Pagkatapos, ibinend naman niya ang tuhod niya upang sukatin ang haba ng pants ni Philip hanggang sa sakong at isinulat sa papel. Pwede, pabukan ng konti. Susukatin ko kasi yung punja. Ni Danny. Sumunod naman si Philip. Inilusot ni Danny ang medida sa gitnang hita nito at inabot sa kabilaang dulo. Okay, done! Bulalas ni Danny. Sabay singhap at hinga. Mainit ba? Pinagpawisan ka. Wika ni Philip. Pinunasan niya ang kanyang noo at totoo ngang sinabi nito. Kinalma niya ang sarili dahil paniguradong maling galaw at salita pa niya. Mabibisto na siya nito. Narinig ni Philip ang kanta niya at nagulat si Danny nang ma-realize niyang ringtone nga pala niya ang kanta nito. You said hindi mo ako kilala. Are you lying? Seryosong tanong nito. Sa friend ko ang phone na ito. Binili ko dahil gipit siya. Hindi ko naman alam na kanta mo pala yung ringtone. Mabilis na sagot ni Danny. At agad na dinukot sa bag niya ang phone niya. Excuse me sasagutin ko lang. Paalam ni Danny. Pagkatapos ay nagpunta siya sa veranda. Hello Pearl, bakit? How's your client? Sikat ba? Pumunta ka sa bahay mamaya sasabihin ko. Bakit hindi pa ngayon? Busy ako, may date kami ni Eddie mamaya. O sige, chat ko later kapag hindi na ako busy. Bye! Agad na paalam niya at bumalik na siya sa loob. Naabutan niyang nakaupo sa sofa si Philip at may jacket na ito. Baka kapag nalaman ng friend mo na sa akin ka nagtatrabaho, dalhin mo siya rito. Ni Philip. Naupo din siya sa sofa at chinat si Pearl. Of course not. Ayokong ilagay sa alanganin ng client ko. Nang masin ni Pearl ang chat niya na si Philip ang kanyang client, sunod-sunod na ang reply nito kaya't natawa siya. Is that your husband? Napaangat siya ng tingin kay Philip. No, my BFF. Sagot ni Danny pagkatapos ay in-off niya muna ang data niya. Mukhang fan ko nga talaga siya. Pati ang sticker sa likod ng phone mo is our band's logo. Awang labing tiningnan ni Danny ang likuran ng phone niya. Shoot, takayos. Oo nga pala. Bulalas ang isip niya. Siguro, pasensya na, hindi ko alam Kamot-ulong sagot ni Danny. Nakahinga lang siya ng maluwag nang tumayo na ito. Siya naman, kaagad nang sinimula ng kanyang creation sa pamamagitan ng pagdrawing nito sa kanyang iPad. Ang una niya kasing kailangang gawin ay ang suit nito na susuotin. Sisiguraduhin niyang maganda to, pulido, at bagay na bagay sa kanyang imaginary asawa. Ruru, may papaimbestigahan ako sa'yo. Isesend ko ang resume niya. Ani Feli pagpasok niya sa kwarto sa kanyang pulis na kaibigan. Sino na naman yan? May nagsustok na naman ba sa'yo? Tanong ni Ruru. Bagong stylist ko siya Gusto ko lang malaman kung ano yung backstory niya. Okay. Sagot ni Ruru. Paglabas niya ay naabutan niya itong naguunat ng braso. Miss Danny, pwede ka na munang magpahinga. Hindi mo kailangan na tapusin agad ang design. Okay lang, natapos ko na rin naman yung sketch. Gusto mo makita? Nakangiting tanong nito. Pakiramdam ni Philip may something sa kanyang stylist na parang pamilyar sa kanya. Nilapitan niya ito at naupo sa kanyang tabi. Ipinakita ni Danny ang kanyang sketch ngunit
Hindi ang damit ang unang napansin ni Philip, kung hindi ang mukha ng sketch niya. Ang galing ah. Ilang minuto lang akong nawala na iguhit mo na ako? Ha? Napatingin din si Danny sa drawing niya at imbis na walang mukha dapat, ay nalagyan pala niya ito ng mukha. Hindi nagkamali si Adam sa pagpili sa'yo. Maganda yung suit. Nagustuhan ko. Nito. Hindi lang tenga niyang pumalakpak sa papuri nito, kung hindi pati na rin ang kanyang puso. Pakiramdam ni Danny ay nanalo siya sa loto at pinakinggan ng Diyos ang panalangin niya. Dahil ngayon, hindi lamang panaginip na makasama niya ito. Nasa tabi pa niya ito at nakangiti sa kanya. Gabi na nang makauwi si Danny, pero pakiramdam niya nananaginip pa rin siya. Nakalutang pa rin siya sa ulap at kahit sampalin niya ang sarili, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari sa kanya. Sabay silang kumain ng lunch, nagkwentuhan, at sabay rin silang nag-dinner. Marami siyang nalaman tungkol sa mga ayat gusto nito. Pati na rin sa pagkain ay mapili rin pala to. At hindi to sanay kumain sa labas. Kaya palagi itong naghahanda ng pagkain niya. Tinawagan niya si Pearl at sumakit ang tenga niya sa malakas nitong boses sa kabilang linya. Ano? Ano nangyari? Niyakap mo ba siya? Hinalikan? O Ika, hindi pwede yun. Bakit naman hindi pwede? Hindi mo ba nasabi na #1 fan mo siya? Umiling si Danny. Bawal eh. Saka, bawal ma-inlove sa kanya. Tinanong niya rin ako kung single daw ba ako. Baka naman sinabi mong taken ka na ha? Oo, sabi ko may asawa na ako. Ay! Kung nasa tabi lang kita, nakalbo na kita. Pagkakataon mo na yun, Beshi. Alam mo bang napaka-imposible na magustuhan ka niya? Tapos, sinayang mo pa yung pagkakataon. Oo na, nataranta kasi ko eh. Palagi ka nalang ganyan. So, hindi mo rin sinabi na fan ka niya 10 years na? Umiling si Danny. Ay, naku! Inis na sabi ni Pearl sa kanya. Natakot ako eh. As si stylist, kailangan kong magpanggap, Beshi. Dahil baka mawalan ako ng trabaho kapag sinabi kong totoo. Paliwanag ni Danny sa kaibigan. Napabuntong hininga si Pearl. Ganun ba? Ganun ba kahigpit maging stylist niya? Pati pagiging fan bawal? Tumango si Danny sa kanya. Akitin mo siya. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Anong ipangaakit ko sa kanya? Flat-chested ako at hindi naman ganun kalaki ang puwet ko. Hindi nga ako sexy. O di gamitin mo yung mukha mo. Maganda ka, Beshi. Kulang ka lang talaga sa ayos. Paano ka makikilala ni Philip niyan? Kapag nagpupunta ka sa event at concert, palagi kang naka-face mask at cap. Tinatago mo yung ganda mo. Tapos yung bangs mo humaharang sa mata mo. Sayang ang ganda kung itatago mo lang yan, Day. Litanya ni Pearl sa kanya. Napatingin tuloy siya sa vanity mirror. Totoo? Maganda ako? Nagdududang tanong ni Danny sa sarili. Pagkakataon mo na to, Danny. Kaya tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Ani Pearl na pinagtaka ni Danny dahil hindi niya alam kung anong tulong ang gagawin nito. Kinabukasan, naghanap na agad siya ng mga materyales na gagamitin niya sa suit ni Philip. Binigyan siya ni Adam ng black card para doon lahat ibawas ang expenses niya. Lahat ng alam niyang store na may expensive na tela, pinuntahan niya upang masimulan na rin niya ang pagtatahi. Nag-chat si Pearl na malapit lang sila sa area kaya't naghintay siya sa coffee shop para antayin ng kaibigan. Tapos na siyang mamilit, uuwi na sana siya kaya't sasabay na lamang siya rito. Tumunog ang phone niya at nakita niya ang number ni Philip. Asawa ko calling ang nag-appear sa screen ng phone niya, kaya't nawala agad ang pagod niya. Hello? Hi Miss Danny, itatanong ko lang yung bank account mo para ma-process ni Adam yung magiging payment mo. Ani Philip. Here's your order, ma'am. Thank you. Ani Danny sa waiter na naglapag ng kanyang kape. Nasa labas ka? Usisa ni Philip. Yes sir, katatapos ko lang mamili ng tela para sa susuotin nyo. Nasa coffee shop po ako ngayon hinihintay ko yung friend ko. Ah, okay. Actually, I'm craving for coffee too. Gusto nyo po, i-order ko kayo. Malapit lang naman ako sa kondo nyo. Mga 5 minutes lang. Ako na lang ang pupunta dyan. Wait for me Gusto ko rin makilala yung friend mo na fan ko. Po? Hindi makapaniwalang tanong ni Danny sa kanya. Ayaw mo?
Ay, hindi ho sa ganon. Kaya lang baka magkagulo rito kapag nagpunta ka rito. Bulong ni Danny sa phone niya na ikinangiti ni Philip sa kabilang linya. Don't worry about me. Just wait for me there. Wika ni Philip pagkatapos ay pinatay na nito ang tawag. Diyos ko po yung itsura ko! Bulalas ni Danny at agad na nagpunta sa powder room para ayusin ang sarili. Tumunog ang phone niya at sinagot niya ito. Beshi, mamaya na lang pala ako pupunta sa inyo. May dadaanan pa kasi ako ha? Kumuha ka na lang ng taxi. Ganun ba? Paano to? Pupunta raw si Philip dito. Gusto ko niya makilala. Namomroblemang sabi ni Danny. Ano? Loka? Ba't naman gusto niya ako makilala? Nagtatakang tanong ni Pearl sa kanya. Kasi yung phone ko at yung logo niya sa likuran, nakita niya. Sinabi kong hindi niya ako fan. Gipit ka kaya't binili ko sa yung phone na gamit ko. Kaya akala niya ikaw ang fan niya. Sus Mariosep ka talaga Paano yan ngayon? Gumawa ka na lang ng dahilan muna kasi hindi naman kami makakabalik riyan. Oo, sige na, mag-ingat ka. Wika ni Pearl. Walang choice si Danny kung hindi harapin mag-isa si Philip. Bumalik siya sa kanyang upuan sa sulok at binuksan ang tablet niya. Tiningnan niya kasi kung may update to sa social media. Hi! Napaangat siya ng tingin at bumungad sa kanyang lalaking naka-hoodie jacket, shades at face mask. Naupo ito sa kanyang harapan. Sorry, may kasama ako. Ni Danny. Tinanggal ni Philip ang shades niya at nagulat si Danny dahil ito na palang hinihintay niya. Okay bang look ko? Pabulong na tanong nito. Oo. Mahinang sagot ni Danny sa kanya at nagpalingalinga sa paligid. Mabuti na lang at may isang table na walang tao. Kaya hindi sila pinaghihinalaang nag-uusap ng weird. Hindi pa ba dumarating yung friend mo? Umiling si Danny. May bigla ang lakad kasama si Eddie, yung boyfriend niya. Ako na ang order ng coffee mo. Wika ni Danny sa kanya. Tinawag niyang waiter at siya nang umorder ng kape. Kumpara kahapon, mukhang napapalagay ng loob mo sa akin Hindi ka na nanginginig at naiilang na tumingin sa mata ko. Wika ni Philip na ikinainit ng kanyang pisngi. Kung alam mo lang ang nararamdaman ko. Bulong ng isip ni Danny at tipid na ngumiti kay Philip. Mukhang hindi ata sa kape ako magpapalpitate nito What did you say? Ha? Sabi ko mukhang masarap yung cakes nila rito. Umorder ka, ako magbabayad. Gusto mo rin ba? Titikman ko lang yung order mo. Sayang kasi baka hindi ko rin maubos. O sige. Sabay na dumating ang order ni Danny para kay Philip at ang chocolate cake na in-order niya para sa kanya. Amoy pa lang mukhang masarap na. Excited na sabi ni Danny. Comfort food niya kasi ang matatamis, kaya't mahilig din talaga siya sa cakes. Dinampot ni Danny ang tinidor at humiwa siya ng isa. Akmang isusubo niya na ito pero hinawakan ni Philip ang kamay niya at sa kanya isinubo ang cake. May sumabit pa sa labi nito. Masarap nga. Wika ni Philip na ikinangiti ni Danny dahil nagkaroon ng chocolate ang ngipin nito. Parang bata. Ani Danny dinampot ang tissue pagkatapos ipuna sa labi ni Philip. Sa kanya na-realize yung ginawa niya. Palagi niya kasi itong ginagawa kay Tantan, kaya't nasanay na siya. Pero si Philip nga palang nasa harapan niya. Sorry kasi parang kapatid ko kapag kumakain. Ani Danny agad din binawi ang kanyang kamay. Thank you. Kung nandito ang asawa mo, nasapak na ako noon. Natawa si Danny sa sinabi nito. Ang buong akala niya masungit to. Pero habang tumatagal ang oras na kasama niya ito, parang gumagaan ang lahat. Wala pa ring update si Philip sa social media niya. Hindi kaya totoong chismis na may kasama raw siyang babae sa van after the concert? Narinig nilang sabi ng babaeng kararating lang at naupo sa tapat nila. Nakatalikod si Philip sa gawin ng tatlong babae kaya't hindi siya napansin ng mga ito at nakashades pa rin to't nakababa lang ang face mask. Kapag nalaman natin kung sinong babaeng yun, bash natin. Sa akin lang si Philip. Maarteng sabi naman ng isa. Grabe ka naman, inangkin mo naman. Paano naman kami? Hirit naman ng isang babae. Malabong magustuhan kayo nun kasi magaganda at sexy lang na katulad kong magugustuhan ng isang Philip Suson. Sagot ng isa. Napatingin kay Danny ang isang babae at inirapan siya nito. Ba't ka nakatingin sa amin? Chismosa? Irap nito sa kanya.
Sisi, fan din siya ni Philip, no? Pansin nito sa hawak niyang phone dahil nakita ng isang babae ang logo nito. Naku, hindi. Hindi ako fan. Hindi ko nga siya kilala eh. Napatakip siya sa kanyang bibig nang simangutan siya ni Philip sa harapan niya. Huwag ka na magdahilan, kunwari ka pa eh. For sure, isa ka rin sa mga babaeng nahuhumaling sa asawa ko. Wika ng babaeng kanina pang angkin ng angkin kay Philip. Tinaasan niya ng kilay ang maarteng babae. Excuse me? Asawa mo? Una ko siyang naging asawa. Hindi pa siya gaanong sikat noon, asawa ko na siya. Litanya ni Danny na ikinaawang ng labi ni Philip. Malandi ka? Hindi ka man lang nahiya sa boyfriend mo? Kasama mo siya tapos sinasabi mong asawa mo si Philip? Hoy kuya, wala ka man lang bang gagawin? Tawag nito kay Philip pero hindi ito lumilingon sa kanila. Baka fan din siya ni Philip. Ginagaya niyang style nito oh. Ani naman ang isang kasama pa nila. Naku, tara na nga. Ayoko nang magkape. Baka ma-high blood ako sa mga delulu na yan. Litanya ng isa sabay tayo. Natawa si Danny dahil sa pag-walk out ng tatlo. Akala pa naman niya sasabunutan pa siya ng mga ito. Ngunit puro lang pala salita. O ayaw lang marumihan ang mahahaba nilang mga kuko. What did you say? Seryosong tanong ni Philip sa kanya. Sir, wala yun. Sinabi ko lang yun dahil iniinsulto niya ako. Ayoko kaya nang inaapi ako. Ani Danny sa kanya. Nakauwi na si Philip ngunit naalala na naman niya ang sinabi ni Danny sa mga fans niya kanina. Tumunog ang phone niya kaya't dinampot niya ito sa glass table. Sir, nakuha ko na impormasyon na hinihingi mo. Ani ng kaibigan niyang pulis. O sige, send it to my email. Okay. Pagkatapos patayin ng tawag, ay binuksan niya ang kanyang laptop at sinilip ang email sa kanya ng pulis. Binuksan niya ang files at binasa ang nilalaman nito. Danica Gonzalez. Her mother passed away 10 years ago. She lived with her stepmom and dad. May grocery business sila na marami na ring branch sa Luzon area. Business ad ang course niya pero nanalo siya sa Milan bilang promising young designer. Nag-undergone din siya ng training at palagi itong na-attend ng concert ni Philip Suson. 10 years ago? Kaagad na tinawagan ni Philip ang kaibigan niyang pulis. Saan mo nakuha yung mga impormasyon na yun? Usisa ni Philip dahil baka pinagtitripan lang siya nito. Sa Yahoo mismo ni Miss Danny. Nagulat nga rin ako nang malaman yun eh. May mga sinend pa siyang proof sa akin at nasa files din ng social media ni Miss Danny. Anito. Kaagad niyang pinatay ang tawag at hinanap ang social media ni Danny gamit ang ibang palayaw. Naupo siya sa kama habang nagsuscroll down. Hindi lang niya nakitang marami niyang pictures. Kung hindi lahat ng concert niya naroroon ito at may hawak na teddy bear. Nakatago sa face mask at cup ang identity ni Danny. Pero alam niya sa mata pa lamang nito ay si Danny yon. Pero ang hindi niya inaasahan, yung mga teddy bears na natatanggap niya ay galing pala kay Danny. I finally found you. Sambit ni Philip sa kanya. Inaantok pang gumising si Danny dahil inumpisahan na niya ang pattern kagabi ng gagawin niyang suit ni Philip. Kaya't hindi siya gaanong nakatulog. Humihikab pa siyang binuksan ng bintana at nanlaki ang mata niya nang makita niya si Philip na nakasandal sa kotse nito sa labas ng kalawangin ng gate. Napatakip siya ng bibig at kilikili. Anong ginagawa niya rito? Paano niya nalaman ang address na tinitirhan ko? Bulalas ni Danny sa sarili. Sa pagkakaalala niya kasi, address ng papa niya ang inilagay niya sa resume. Tumunog ang phone niya at sinagot niya ito. Almost 1 hour na ako rito. Baka naman gusto mo akong papasukin? Wika ni Philip sa kabilang linya. Almost 1 hour? Alas 6 pa lang sira. Bakit ang aga niyo? Saka paano niyo? Papasukin mo muna ako. Saka ako magpapaliwanag. Anito't pinatay na agad ang phone. Wala na kasi siyang oras at kaagad siyang nagsuot ng manipis na cardigan dahil 90s lang ang suot niyang damit. Hindi na nga niya naayos ang buhok niya pero nakapag-toothbrush naman siya bago mabilis na bumaba. Napangiti si Philip nang makita niya itong tumatakbo palapit sa gate. Ngunit habang tumatagal, ay nag-slow motion na ang paglapit nito at para na itong anghel na unti-unting lumalapit sa kanya. Sir, pasok kayo! Nagising sa dilat na panaginip si Philip na bumungad to sa kanyang harapan. Ani Philip at pumasok sa loob ng bahay. Pambihira,
Hindi pa nataas ang araw Hindi ba usong pahinga sa kanya? Ani Danny sa sarili habang nagsasara ng gate. Sir, ano nga po bang kailangan ninyo? Tumigil to sa paglalakad, kaya't napatigil din siya sa pagsunod dito. Humarap to sa kanya at sinuyod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. From now on, Philip na lang itatawag mo sa akin. Nakangiting sabi ni Philip sa kanya. Gusto niyang kiligin pero lamang yung nakakatakot na baka nabago kito may nakain na kung ano. Okay ka lang ba? Usisa ni Philip sa kanya. Hinubad ni Philip ang leather jacket niya at itinakip sa kanyang harapan. I think he didn't wear a bra. Anito pagkatapos ay nagpatuloy ulit sa paglalakad. Iniyuko ni Danny ang sarili at bakat nga ang suot niyang damit ang hindi kalakihan niyang papaya. My goodness! Lupa, kainin mo na ako now! Bulalas ng isip ni Danny. It's okay, pumasok na tayo. Baka may iba pang makakita niyang legs mo. Litanya nito. Gusto niyang sabunutan ng sarili ngunit wala na siyang magagawa pa dahil sa pagkataranta niya kanina. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ay prenteng nakaupo ito sa kahoy na upuan. May coffee ka? Oo, sandali lang, magpapalit lang muna ako ng damit. Mabuti pa nga, lalaki rin ako at hindi ako santo. Anito na ikinakunot ng noo niya. Ano kayang ibig sabihin niya nun? Kamot-ulong tanong ni Danny sa sarili. Pagkatapos ay nagmamadali ng pumasok sa kanyang kwarto para magpalit ng damit. Ikaw lang mag-isa? Usisa ni Feli pagkalabas niya. Hindi, may kasama ako. Kasama? Sino? Sa pagkakaalam ko, mag-isa ka lang na nangungupahan dito. At kakalipat mo lang din. Nilingon niya si Philip habang nagtitimpla ng kape sa tasa. Paano mo nalaman? Usisa ni Danny sa kanya. I have ways to know. Tipid na sagot nito sa kanya. Pagkatapos niyang magtimpla ng kape, kumuha naman siya ng tinapay at naglagay siya ng palaman bago ibinaba sa center table. Join me too, ani Philip. Napasinghap si Danny at kinuha ang isa pang tasa ng kape at tinapay sa platito. Saka umupo din sa tapat niya. Actually, wala pa akong maayos na tulog. Inaantok din ako kaya hindi na muna ako tumuloy sa kondo. Malapit naman yung recording studio rito. Kaya hindi na ako tumuloy dahil baka maaksidente lang ako kapag bumalik ako sa kondo ng inaantok. Okay. Gets ko na. Mabuti nga naisipan mong dito muna kaysa maaksidente ka, no? Nag-aalalang sabi ni Danny sa kanya. Napangiti si Philip sa sinabi nito. Can I sleep here? Ha? Bakit dito ka matutulog? Bulalas ni Danny. Ngayon lang. Gusto ko munang bumawi ng antok bago ako mag-drive pa uwi. Pagdadahilan nito. Sige, ikaw ang bahala. Nagdadalawang isip na sabi ni Danny sa kanya. Nilinis niya ang isa pang room kung saan niya papatulogin si Philip at siya naman ay tumuloy na sa kabila para umpisahan ulit ang magtahi gamit ang luma niyang makinilya. Makalipas ang 3 oras, nagpasya siyang tumayo at silipin si Philip sa kwarto nito. Mahimbing pa rin tong natutulog habang nakaawang pa ang labi niya. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang lapitan to para mapagmasdang mabuti. Puyat na puyat ito kahit paniguradong hindi ito basta-bastang magigising. Yumuko siya at pinagmasdan ng mahaba nitong pilikmata, pababa sa matangos na ilong. Ano kayang mararamdaman mo kapag nalaman mong number 1 fan mo ko? Magagalit ka ba sa akin? Aalisin mo ko sa trabaho? Matutuwa o maiinis? Kung kailangan kong itago ang pagiging fan ko, makasama lang kita kahit sa trabaho Masaya na ako, Philip. Magiging masaya rin ako sa iyo kahit sino pang pipiliin ang puso mo. Ani Danny sa kanya. Pagkatapos, ay lumabas na siya ng kwarto. Napangiti si Philip at napadilat nang marinig niya ang pagsara ng pinto. Nagpa siyang magluto ng sinigang si Danny upang makakain na rin siya ng lunch at gigisingin na rin niya si Philip. Para akong nananaginip. Sa panaginip ko, mag-asawa raw kaming dalawa. Kaya yung araw na yun, parang ayoko nang gumising. Pero yung nangyayari ngayon, parang ayoko nang matulog. Dahil baka pagdilat ko, hindi pala lahat totoo. Sir? Nagulat si Danny nang pagbukas niya, ay nasa pinto na pala si Philip at mukhang kagigising lang. I said, call me Philip, okay? Anito. Suminghap si Danny at bumuntong hininga. Philip, mag-lunch na tayo. Anya rito. Ikaw ang nagluto?
Oo naman, kapag mag-isa ka lang namumuhay dapat marunong ka sa gawaing bahay. Lalo na kung wala kang kakayanang kumuha ng kasambahay. Paliwanag ni Danny sa kanya. Sabay silang kumain at nasarapan naman siya sa luto ni Danny. Pagkatapos silang kumain, ay bumalik na si Danny sa trabaho. Iniwan niya sa sofa si Philip na abala sa pagtitipa sa kanyang phone. Pwede ko bang panoorin yung ginagawa mo? Usisa ni Philip sa kanya nang sumilip to sa room kung saan siya nagtatahi. Okay lang, pasok ka. Sagot ni Danny habang hindi nakatingin sa kanya. Naupo si Philip sa tapat niya at pinagmasdan niya ang ginagawa nitong pagtatahi sa makina. Pakiramdam ni Danny ay naiilang siya dahil alam niyang may nanonood sa kanya. At nang sandali siyang tumingin kay Philip, ay napangiwi siya nang matusok ang kanyang kamay ng karayom dahil ang ganda ng ngiti nito sa kanya. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Philip sabay lapit sa kanya at tingin sa daliri niya. Hindi ka naman nag-iingat eh. Kinuha ni Philip ang panyo at ipinuna sa dugo nito sa daliri. Malayo to sa bituka, sanay na ako. Wika ni Danny sabay bawi nito sa kanya. Lumabas si Philip at may kinuha sa maliit niyang bag. Pagkatapos, ay bumalik na siya sa loob. Palagi akong may baong band-aid. Akin ang kamay mo. Muling kinuha ni Philip ang kamay niya at nilagyan ng band-aid ang daliri niyang may tusok. Napatingin si Danny sa mukha ni Philip. Kahit nakakunot ang noon nito ay sobrang gwapo pa rin ito sa kanyang paningin. Halos dinignan niya ang pagtibok ng sariling puso niya. Kaya't napahawak siya sa kanyang dibdib. Takot ka ba sa blood? Kalmadong tanong ni Philip sa kanya. Ha? Nabaling ang tingin ni Philip sa mukha ni Danny. Pareho silang nakaupo sa tabi ng kama at nakatitig sa isa't isa. Ang sabi ko, takot ka ba sa blood? Hindi. Mas takot akong masaktan. Wala sa sariling sabi ni Danny dahil pakiramdam niya. Nahihipnotismo na siya sa mga titig nito sa kanya. Hindi kita sasaktan. Sagot ni Philip. Bago pa maproseso sa kanyang isip ang sinabi nito, ay binihag na nito ang kanyang nakaawang na labi. Pakiramdam ni Danny ay humiwalay sa kanyang kaluluwa sa ginawa nitong paghalik sa kanya. At parang may makulay na fireworks sa kanyang puso na sumasabog ngayon. Kinabig nito ang kanyang bewang at hinawakan ang kanyang batok. Naramdaman din niyang madiin itong paghalik. Diyos ko, nananaginip ba ako? Totoo ba ang lahat ng ito? Hinahalikan ako ng lalaking matagal ko ng pangarap na maging asawa. Ay, bahala na! Hindi na napigilan ni Danny ang sarili at kusa siyang kumapit sa lieg ni Philip. Maging si Philip ay kinalimutan ng lahat dahil nadala na siya sa kanyang paghalik kay Danny. Sa babaeng matagal na niyang hinahanap. Ang babaeng may-ari ng teddy bear na pinakaiingat-ingatan niyang souvenir. Dahil ang mga message nito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Lalo na noong panahong nagsisimula pa lamang siya sa industriya. Nang magising si Danny ay madilim na. Napatingin siya sa maamong mukha ni Philip sa kanyang tabi na mahimbing pa ring natutulog. Akmang babangon siya ngunit naramdaman niya ang sakit ng katawan niya. Saan ka pupunta? Nilingon niya ito at nagulat siya nang hilahin siya nito ulit at ihiga sa kama. Philip, malito. Wika ni Danny sa kanya. Alam naman niyang mali ang ginawa nila pero ayaw niyang bigyan to ng obligasyon o sisihin pa ito dahil bumigay siya. Ginusto niyang nangyari sa kanilang dalawa at kahit hindi siya nito panagutan, okay lang. Mahal niya to noon pa man at hindi siya naghahangad ng anumang kapalit. Walang mali sa ginawa natin. Parehas tayong single. Kahit pa, hindi ko hinihingi na panagutan mo ko. Mabuti pa umuwi ka na dahil gabi na. Sandali, itinataboy mo ba ako matapos ng nangyari sa ating dalawa? Kunot noong tanong ni Philip sa kanya. Masakit man para kay Danny pero mas magiging masakit kapag hinayaan niya itong pumasok sa buhay niya na alam niya namang hindi naman siya nito mahal. Bakit parang galit ka? Dapat nga matuwa ka pa kasi hindi kita inuobliga. At isa pa, hindi mo naman ako mahal, di ba? Kaya bakit pa natin pag-uusapan ang nangyari sa atin? Uso naman yung ganitong label ngayon, di ba? Bawiin mo yung sinabi mo. Umuwi ka na, Philip. Gabi na. May tatapusin pa ako. Wika ni Danny sa kanya pagkatapos ay umalis na rin si Danny sa kwarto at lumipat sa kwarto niya. Dahil sa pagkabugho, ay salubong ang kilay na umalis na rin si Philip. Hindi niya akalain na ipagtatabuyan siya nito at wala itong tiwala sa kanya.
Pinaramdam sa kanya ni Danny na katulad lang din siya ng ibang lalaki na pagkatapos makuhang gusto ay iniwan agad ang babae. But heck, alam niya sa sarili niyang gustong-gusto niya ito simula pa lang nang magkakilala sila sa kondo. Nangilid ang luha ni Danny nang marinig niya ang pag-alis ng kotse ni Felipe. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Kahit pa may nangyari sa kanila, hindi pa rin niya makita ang sarili sa lalaking pinapangarap ng lahat ng fans niya. At ayaw niyang bigyan to ng napipilitan na desisyon dahil mas gugustuhin na lamang niyang manatiling fan ito kesa guluhin ang buhay ng kanyang idol. Nagising si Danny dahil sa paulit-ulit na pagring ng kanyang phone. Pearl! Beshi! Nasaan ka? Napabangon siya dahil sa narinig na sigaw nito. Ano bang meron ang aga-aga? Anong meron? Hindi mo ba nakikita ang social media mo? Ha? Hindi pa. Bakit? Inaantok na tanong ni Danny. Good kung ganun. Huwag ka muna magbubukas ng social media. Trending ka na at yung mukha mo. May mga nag-post ng pictures nyo ni Felipe na magkasama kayo sa coffee shop. Pati yung pagpasok at paglabas sa inuupahan mong bahay, may pictures din kumakalat. Kaya huwag ka na magbubukas ha. Antayin muna nating mamatay ang issue at hayaan mong si Felipe ang magsalita sa press. Nagulat si Danny sa sinabi nito. Pinatay niya ng tawag at binuksan ang kanyang phone. Napuno ito ng mga chat, spam calling, bashers, at panlalait sa kapwa niya mga fans. Hindi kinaya ni Danny ang mga nababasa niyang panlalait at ginawa pang memes ng ibang tao ang kanyang picture. May ibang nag-edit nito na lalong ikinasama ng kanyang image. Pinatay niya ang phone at sumilip siya sa bintana. Nagulat siya na may mga tao nang nasa harapan ng kanyang gate. May mga paparazzi at mga fans na dumumog sa kanya, kaya't napasiksik siya sa sulok ng kanyang kwarto. Tignan mong ginawa mong iskandalo. Nababasa mo bang headline na sinabi nila tungkol sa'yo? Bakit si Danny pa? Bakit siya pa? Totoo bang sinasabi sa headline na nagpalipas ka ng maghapon sa bahay ni Danny? Secret lover mo ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Adam. Danny is my fan. Bueno, ano kung fan mo siya? Kailangan magpunta ka sa bahay nila? Kailangan magsubuan kayo ng cake? Iniisip ng mga tao na babaero ka dahil kung sino-sino na lamang ang babaeng naliling sa'yo. Tapos ngayon pati si Danny? Adam, gusto kong magpatawag ka ng press. Magpapa-interview ako. Ito lang ang paraan para matigil sila at hindi na nila guluhin pa si Danny. Ano? At ano sasabihin mo? Aaminin mong totoo na may relasyon kayo? What the heck, Felipe? Alam mong 3 taon kong ginapang ulit ang karir mo. Marami akong sinakripisyo para makabalik ka sa limelight. Paano kami ng team mo? Paano kaming umaasa sa'yo? Kapag bumagsak ka, ganun din kami. Mawawalan kami ng mga trabaho. Wika ni Adam sa kanya. Anong gagawin ko? I love her. Mahal mo siya? Agad-agad? Papaano yung mga artistang idinawit mo rin sa pangalan mo? Ano sila? Kailan pa? Ipaliwanag mong mabuti. Nauubusan ng pasensyang tanong ni Adam sa kanya. Mahal niya rin ako 10 years ago. Pareho kaming devastated. Siya nawala ng ina. Ako nawala ng pamilya. Siyang naging sandalan ko. Ang boses niyang naging lakas ko para kayanin kong nakakapagod at nakaka-overwhelmed na pinili kong karir. Kaya noon pa man may koneksyon na kaming dalawa. Siya si Mrs. Teddy, ang matagal ko nang hinahanap. Awang ang labi ni Adam nang marinig niya ito. Siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Adam sa kanya. Tumango si Felipe. Ibig sabihin, titigil ka ng maging artista dahil natagpuan mo na siya? Oo, yun ang kasunduan natin noon, hindi ba? Wika ni Felipe sa kanya. Bagsak ang balikat na naupo si Adam sa sofa. Kung buo na ang loob mo, may huling kahilingan ako sa'yo. Ani Adam sa kanya. At nagulat siya sa sinabi nito. Gawin mo yan. Ayokong maapektuhan ang matatanggap mong karangalan 3 araw mula ngayon. Pangarap nating 2 tropeyong yun. Kahit yun lang iwan mo sa akin at hahayaan na kitang umalis. O sige, gagawin ko para sa'yo at sa team. Ani Felipe. Samantala, nagulat si Adam nang sumulpot si Pearl sa bahay niya. You have to watch this. Seryosong sabi ni Pearl sa kanya. Live stream to ni Felipe sa kanyang account. Hindi akong nasa pictures at videos na kumakalat ngayon sa social media. Kung meron man,
Edited ang lahat ng yun. Hindi ko rin kilala yung babaeng sinasabi nyo. Kaya nakikiusap ako. Itigil nyo na ang paninira sa akin. Ani Philip sa kanyang interview. Hindi na malaya ni Daning napaluhan na pala siya dahil sa sinabi nito. Sabi ko naman sa'yo walang kwentang lalaking yun. Tapos binigay mo pa yung sarili mo sa kanya? Paano ka ngayon? Nakuha niya na ang gusto niya at isa ka lang sa mga babaeng pinaglaruan niya. Ani Pearl sa kanya. Niyakap siya nito at tuluyan siyang napahikbi. Pinili niyang mapag-isa upang sarilinin ang sakit. Alam niyang suntok sa buwan kung magiging sila. Pero naiintindihan niya na kailangan nitong linisin ang kanyang pangalan dahil sa kanyang career at sa dami ng mga babaeng sumusuporta sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagtapos sa suit na susuotin ni Philip sa awards night. Matutulog na sana siya na makarinig siya ng katok sa pinto. Sino yan? Ako to. Nabusesa niya ang boses ni Philip sa labas ng pinto. Anong ginagawa mo rito? Di ba sabi mo hindi ako totoo? Kaya bakit nagpunta ka pa rito? Let's talk. Seryosong sabi ni Philip sa kanya. Ayaw niya sana ngunit mabuti na ring lilinawin nila ang isa't isa. Tinapos mo ba yung interview? Hindi. Wala akong pakialam. Sorry sa mga nasabi ko. Hindi yun ang... Yun lang ba yung sasabihin mo? Kailangan ko na kasi magpahinga. Please give me time. I'll fix everything. Felix, hindi na kailangan. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Di ba sinabi ko na sa'yo na okay lang? Hindi ako naapektuhan ng mga ganong salita. Wala naman tayong relasyon Hindi mo kailangang magpaliwanag. Kaya umalis ka na. Kailangan ko na magpahinga. Ipapadala ko na lamang damit mo sa mga kaibigan mo. Wika ni Danny sa kanya. Danny, hindi mo ako narinig? Umalis ka na. Ulit pa nito. Sinarado ni Danny ang pinto at tumakbo siya sa kanyang kwarto. Samantala, walang nagawa si Philip kung hindi ang umuwi sa kondo niya at magpakalasing dahil ayaw siyang kausapin at pakinggan man lang ni Danny. Ramdam niyang nasaktan niya ito ng husto. Ngunit pagkatapos ng lahat, gusto niyang linawin ang nararamdaman niya sa kanya. Kinabukasan ay natanggap na ni Philip ang damit na susuotin niya sa awards night. Tiningnan to ni Adam at humanga siya dahil sa pulido nitong pagkakagawa. Samantala, may dumating na email kay Danny at iniimbitahan siya sa Milan para sa fashion show. Naisip niyang baka ito ng break na matagal niya ng pangarap dahil lalahukan din to ng mga kilalang modelo at mga fashion icons sa iba't ibang bansa. Sa araw ng awards, ayun din ang araw kung kailan aalis si Danny. 2 linggo lang siyang mawawala at sinabi niya kay Adam ang tungkol sa pag-alis niya patungong Milan. Sinabi rin niya kung magkakaroon ng mas magandang opportunity, ay mas pipiliin niya yon at magre-resign na lamang siya bilang stylist ni Philip. And the winner of Best in Artist Awards, Philip John Susan! Tumayo si Philip at nagpunta sa stage upang kunin ang kanyang pang-5 tropeyo na natanggap sa gabing yon. For the last time, gusto kong mag-thank you sa lahat ng mga fans na naniniwala sa akin. Alam kong hindi biro ang pinagdadaanan yung hirap para ma-vote lang ako sa napanalunan kong karangalan. Thank you dahil hindi kayo tumigil sa pagmamahal nyo sa akin. At mahal na mahal ko kayong lahat. Hindi na napigilan ni Philip ang maging emosyonal. Tonight, I want to announce that I'll be leaving this industry for good. Napuno ng gulat at bulungan ng mga tao sa event dahil sa sinabi nito. I'm doing this for myself and to the woman that I really love, my Mrs. Teddy Bear. The woman that never leaves my side and loves me truly without expecting in return. Thank you everyone. Na-confused ang mga tao kung sino ang sinasabi nitong babae. Ngunit nagsipalakpakan din ang mga ito nang bumaba siya sa stage. Adam, gusto ko na siyang makita. Pwede na ba akong umalis? Nakaalis na siya. Anong ibig mo sabihin? Nag-resign na siya at nagpunta sa Milan. No, it's not true. Iniwan niya ang letter na ito, kasama ng damit mo. Kinuha niyang sulat at pagkatapos ay umalis na sa event. Pagsakay niya sa kotse, ay kaagad siyang nagpahatid sa bahay nito. Binuksan niya ang letter at binasa. Congratulations! I'm proud of you. Bilin ko nga kay Adam na after ng award ibigay ang sulat ko sa'yo. I wish you all the best. Take care. Wag mo na akong hintayin. Alam kong may mga pangarap ka pang gustong abutin. Magiging #1 fan mo pa rin ako.
Kahit hindi na ako nagpupunta sa concert mo. Signing off, Mrs. Teddy Bear. Itinago ni Felipe ang sulat sa damit niya. Faster! Utos niya sa kanyang driver. Pagdating niya sa inuupahan na apartment nito ay ibang tao ang naabutan niya. Sino ka? Ako si Pearl, BFF ni Danny. Ano ginagawa mo rito? Umalis na si Danny kaninang madaling araw ang flight niya. At hindi ko alam kung kailan siya babalik. Ani Pearl sa kanya. Napatingin siya sa mga box na nasa sahig dahil lahat ng yon ay mga souvenirs ng 10 taon niya sa industry. Matagal ko nang alam na fan ko siya. Matagal ko nang alam na siya si Mrs. Teddy Bear. At alam ko rin na mahal niya ako. Ani Felipe at dinampot ang light stick na may logo niya. Kaya ba pinagsamantalahan mo ang kahinaan niya? Gusto mo bang malaman kung gaano kakamahal ng kaibigan ko? Ani Pearl at binuksan niya ang isang room. Sumilip si Felipe at mas marami pa siyang nakita sa loob ng mga pictures at banners. Mga chibis ng mukha niya at ang mas nagpahanga sa kanya, ang mga puzzles na nasa wall ng kwarto. See? Binigyan niya ako ng malaking problema kung paano tatanggalin ang mga puzzles na yan nang hindi nasisira. She's not just a fan. She's the one who love you the most. She's the woman that I love. Anong sabi mo? Ulit na tanong ni Pearl sa kanya. Ipinaliwanag niya ang lahat kay Pearl at hindi nito inaasahan ang mga sinabi nito. Please, can you give me her address sa Milan? Bumuntong hininga si Pearl. Ay, kapag pinaiyak mo ulit ang kaibigan ko hindi ko gagawin yun. Nagtagumpay si Felipe na makuha ang address ni Danny sa Milan. Kinuha na rin niya ang lahat ng souvenirs at pinahatid sa kanyang kondo. 2 weeks later, naging matagumpay ang fashion show. Maraming nakilala si Danny at hindi siya nagkamali na pinili niyang umalis. Kahit napanood niya ang video ni Felipe. Hindi niya akalain na aalis to sa kanyang karera. At marami rin ang naging spekulasyon at naging haka-haka ng dahilan ng kanyang pag-alis. Isa lang ang alam niya. Siya si Mrs. Teddy Bear, ang babaeng matagal na nitong hinahanap. Good night! Paalam ni Danny sa kanyang mga bagong kaibigan at agad nang pumasok sa kanyang kwarto. Maaga pa ang flight niya bukas pabalik ng Pilipinas kaya't kailangan na niyang mag-impake. Nagulat siya nang pagbukas niya ng ilaw ay may humablot sa kanyang bewang at ipininid siya sa likuran ng pinto. Felipe, anong... Hindi na siya nakapagsalita nang halikan na siya nito sa labi. Matagal, nananabik, at nakakapanghinang halik ang ipinaranas nito sa kanya, na para bang 5 taon silang hindi nagkita. Habol ang hiningang binitawan siya nito. I missed you so much. Bulong nito habang nakatitig sa kanyang muka. Aalis ka na ba talaga sa pagkanta? Sinalubong niyang nag-aalalang tingin ni Danny sa kanya. Siguro, gusto ko ulit maranasan ng mabuhay na hindi natatakot sa judgment ng ibang tao. Mamasyal sa tabing dagat, mag-shopping, kumain sa labas ng hindi nagtatago sa maraming tao. Gusto ko ulit maranasan ng huminga, maging malaya, kasamang babaeng mahal ko. E papaano kung nagkamali ka ng pinili? Paano kung hindi ka maging masaya sa piling ko? Paano kung hahanap-hanapin mo ang kasikatan mo? Ang mga taong nagmamahal sa'yo. Mananatili ka pa rin ba sa tabi ko? Yes. Walang pag-aalinlang ang sagot ni Felipe sa kanya. Dumukot ito sa loob ng kanyang damit at lumuhod sa harapan ni Danny. Will you marry me? Hindi na napigilan ni Danny ang pagbuhos ng kanyang luha. Yes. Paos na sagot nito. Sinuot niya ang singsing sa kamay at mahigpit itong niyakap. Hindi niya akalain na may happy ending pa pala sa kanilang dalawa. Na ang pangarap lang niya dati na maging asawa ito kahit sa imahinasyon lang ay magkakatotoo pala. Hindi na nag-aksaya ng oras si Felipe at agad na binuhat ang kanyang fiancé papunta sa kama. Marami kang utang sa akin. Ilang araw tayong hindi nagkasama. Kaya hindi sapat ang 1 beses lang at 1 gabi lang. Seryosong sabi ni Felipe sa kanya. Nakahiga na ito at siya naman ay nakatunghay sa kanya at hinahaplos ang makinis niyang pisngi. Kung ganon, maningil ka na ngayon. Nakangiting sabi ni Danny sa kanya. Kaagad siyang hinalikan ni Felipe at sa ikalawang pagkakataon, ibinigay niya ang lahat para dito. Makalipas ang 1 linggo'y bumalik sila sa Pilipinas. Naging maingay ang pangalan nilang dalawa sa social media at marami ang nagsasabing destiny silang dalawa
at bagay na bagay silang dalawa. Naging maunawain din ng fans niya at nirespeto ang kanyang desisyon na umalis na sa mundo ng pagpaperform. Kahit ako, hindi ako makapaniwala na magiging kayo ng anak ko. She's just a fan of yours. At dahil pa sa'yo kaya siya lumaya sa amin. Ngunit pinatunayan ng anak ko na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kwento ng papa ni Danny kay Felipe. Please take care of her. Alam kong matatagalan bago niya matanggap ang stepmother niya. Pero pinagdarasal ko na sana maging Yes, I'll assure you po na iingatan ko po si Danny. Sagot ni Felipe sa kanya. Mag-aasawa ka na pala. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Alam kong nasaktan kita, Danny, pero hindi ko na maibabalik pang lahat ng pagkakamali ko. Ang gusto ko nalang gawin ay alagaan ng daddy mo at ang mga anak namin. At kung sakaling mapapatawad mo ako pagdating ng panahon, sana pumasyal ka rin dito. Wika ng kanyang stepmother. Aalis na ako. Papasyal ako next time. Sorry and thank you po, tita. Wika ni Danny sa kanya na hindi niya inaasahan. Pagkatapos, ay umalis na sila sa bahay. Inabutan siya ni Felipe ng panyo dahil umiiyak si Danny pagkaalis nila sa bahay. Ganito pala yung feeling na nile-let go mo ang lahat ng mga galit sa puso mo, no? Kahit mahirap, kahit masakit, nagpapatawad at magpapatawad ka pa rin. Kahit hindi nila deserve, masarap pa rin pala sa pakiramdam. Feeling ko bagong tao na ako ulit. Nakangiti pero panayampuna sa luha ni Danny na sabi sa kanya. Habang mas lalo kitang nakikilala, lalo ata akong napapamahal sa misis ko nito. Nakangiting sabi ni Felipe sa kanya. Bolero ka talaga. Ilang babae na ba yung sinabihan mo ng ganyan, ha? Ikaw pa lang kaya? Huwe, hindi ako naniniwala. Itinigil ni Felipe ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Hindi ka naniniwala? Hinila niya ito at kinabig ang bewang upang siilin ang halik sa kanyang labi. Sa loob ng sasakyan nila nabuo ang bunga ng naging pagmamahalan nilang dalawa. Wakas!